Mga kapuso, malaking pinsala po ang dinulot nitong bagyong Tino, lalong-lalo na po dyan sa bahagi ng Visayas. Sa video ni Jovi Herodias, makikita ang mga bahay sa Talisay City, Cebu na lubog sa baha at halos bubong na lang ang nakikita. Sa video naman nakuha ni Johan Raul Selmar, makikita ang pahirapan na pagsagip sa isang kalabaw para makaligtas sa rumaragasang baha sa Consolacion Highway. Sa Bakayan, Cebu, kitang-kita rin ang inaanod ng mga sasakyan na halos magkapatong-patong na dahil sa matinding baha. Ang pananalasa ng Bagyong Tino, pag-uusapan natin dito sa Issue ng Bayan. Makasama natin ngayong umaga ang weather specialist mula sa Pag-asa, si Benison Estareha. At syempre kasama rin natin ang Director ng Knowledge Sharing Division ng UP Resilience Institute, Dr. Likha Minimo. Good morning po sa inyo, Do. Good morning po. Good morning po sa lahat. Good morning po, Ma'am Susan. Yes, good morning. Benison, una-una, kumustahin natin yung sitwasyon dyan sa Visayas. Ano ba mararanasan ng mga taga-riyan ngayong araw na ito, Benison? Well, sa ngayon po, dahil na dun pa rin sa may northern Palawan itong si Typhoon Tino, we're expecting pa rin na itong Palawan po magkakaroon po ng masungit na panahon. Malalakas ang mga pag-ulan hanggang 120 kilometers per hour. Yan po yung current na lakas nitong si Bagyong Tino. May pagbugso hanggang 165 kilometers per hour. At yung mga pag-ulan natin, concentrated din po dito sa may parting Palawan. So asahan pa rin po yung heavy to intense sa mga pag-ulan at mataas na banta ng landslides at pagbaha. Benison, grabe yung naging epekto ng Bagyong Tino sa Visayas. Inasahan ba ninyo na ganon katindi ang magiging epekto ng Bagyong Tino? Kung pag-uusapan po natin ang mga pag-ulan, yes, definitely po nagkaroon tayo ng mga babala dyan. As early as last week po, nagkaroon tayo ng mga rainfall advisory or babala po sa malalakas sa mga pag-ulan. Dito sa may Visayas, particularly sa may Cebu po, nag-start tayo 5 days ago o 5 days prior pa dun sa pagtama dito sa may Cebu na magkakaroon nga ng malalakas na mga pag-ulan. Aabot siya ng hanggang 100 to 200 millimeters po. Naitala natin ang 24-hour rainfall dito sa may Cebu ng around 185 millimeters po, which is more than the monthly normal po na kanilang mga naranasang pag-ulan. So naging babala po yan apart from the heavy rainfall warnings na ini-issue po natin habang binabagtas ng Bagyong Tino itong Visayas. Talaga lang parang napakaraming tubig nitong Bagyong si Tino, Benison? Yes po, at hindi rin nakatulong kasi na yung mga kabundukan doon nag-enhance po ng mga pag-ulan at nagkukos din po ng mga Flash flood. pagbaha, mataas sa chance ng pagbaha, knowing din na nagkaroon ng mga pag-ulan in the past few days. At pagkatapos itong Bagyong Tino, may paparating na naman na isang bagyo na posible raw maging super typhoon. Kailan ito papasok at ano mga lugar ang kailangan maghanda? Lalo na kung sinasabi, Benison, ito may talagang yung posibilidad na maging super typhoon, posible talaga? Yes po, nakakabahalang pakinggan, Miss Susan, dahil meron nga tayong panibagong bagyo na nakikita natin na lalakas pa dahil ito naman ay malayo pa sa ating kalupaan sa ngayon. Nasa 1,830 kilometers east of southern Mindanao kaninang madaling araw at posibleng pumasok po ng ating PAR by late Friday or early Saturday. At ito ay tatawagin po natin ang Bagyong Uwan at sa pagpasok po nito, most likely malakas na ito at posibleng lumakas pa bilang isang super typhoon pagsapit po ng Sunday or Monday. So that's around 195 kilometers per hour. At tayo nakikita natin na track regarding dito kay Bagyong magiging Uwan ay ito pong Luzon. Mataas ang chance na northern and central Luzon pa sa ngayon pero posible pa rin bumaba ito no? Hindi pa natin inaalis yung chance. So kailan natin mararamdaman itong si Uwan? Bali by late Sunday, yun yung time kung saan nasa may silangan po ng Luzon, itong bagyo. Yung outer cloud bands nga nararamdaman na dito sa may pating Bicol, sa may Quezon, Aurora, and Cagayan Valley. Then pagsapit po ng Lunes, na yung mas malakas na hangin, malakas po na ulan dito sa malaking bahagi po ng Luzon. Ito tatama sa may northern Luzon, affected din po as far down as Bicol region, yung mga malalakas po ng mga pag-ulan at may mga pabugso-bugsong hangin. And dun naman sa mga areas na directly maapektuhan ng bagyo hanggang signal number 5 po, knowing na ito ay magiging isang super typhoon. Ibig pala sabihin nito, Benison, ngayon pa lang, lalong-lalo na yung mga lugar na pwede magkaroon ng storm signal number 5, maghanda na. Tama po, we have 5 days ahead para
mapaghandaan po itong bagyong ito. I-reinforce na yung ating mga kabahayan dyan. Make sure na ligtas yung ating mga alaga at yung ating mga halaman para po safe tayo and makipag-coordinate sa inyong mga local government units kung ang lugar pa nyo ay mataas ang chance na magkakaroon ng mga pag-apaw ng mga ilog or pagbaha at yung pagbubunan ng baha. Okay, maraming salamat si Benison Estareja mula po dyan sa Pag-asa. At ngayon naman makasama natin si Dr. Likha Minimo. Doc, napakatagal na nating nararanasan yung mga pagbaha. Siyempre, andyan po yung issue ng korupsyon. Ako sa proyekto ng mga gobyerno. Pero sa usaping structural o urban planning, ano pa po ba yung dapat na gawin natin sa ngayon? So marami pa po tayong LGUs yung hindi pa nakakapaggawa ng kanilang comprehensive land use plan. At ito po ay mandato nila and guided by the Department of Human Settlements and Urban Development. So dapat po sana ay they are looking into the future, 12 years from when you start planning, dapat tinitingnan ano yung pwedeng epekto ng climate change. So kasama dun yung paglakas ng bagyo, paglakas ng ulan, pagtaas din ng sea level. So kasama po dun yung storm surges. So lahat ng hazards titingnan po dapat nila. May mga bagyo ngayon, nagkaka-storm signal number 5 na, di ba? Yes po. Oo. Ay, kayo po sa UP Resilience Institute ang in charge doon sa Project NOAA, di ba? Makikita doon kung ang isang lugar po ay may hazard sa pagbaha. Malaking tulong po ba ito sa mga kababayan natin? At kasi parang dyan sa Visayas, may mga lumikas daw sa mataas na lugar, pero yung mataas na lugar na nilikasan nila, ay binaha din. Opo. Doon po kasi sa Project NOAA na inadapt na po ng UP Resilience Institute, nandun po yung mga pwedeng bahain ng malalakas talagang ulan. So kung tatandaan po natin yung mga ulan katulad ng Ondoy, Sendong, yung sobrang lalakas po talaga ng ulan. Yun yung nakalagay po sa ating mga mapa. At kung magagamit sana po ng publiko, ay masasabi kung saan yung safe at saan yung pwede silang lumipat. Dok, pwede bang ipakita nyo, tuturo sa mga kapuso natin, paano ito gagamitin? Ito, yan po ating project. So kapag po tayo ay pumunta sa website ng Project NOAA, pwede din actually i-download na natin yung app. Meron po tayong downloadable sa iOS at sa Android. So pagpunta po natin sa landing page, makikita natin doon yung pwede mong i-search yung location mo. Pwede mo rin gamitin yung kung naka-on po yung GPS, pwedeng yung location mo mismo. Kapag may bagyo po, nakalagay din yung track ng typhoon, pwede nyo yung i-click, pero sa laptop lang po yan magagamit. Ayan. So kapag na-search nyo na po yung lugar, pwede ka po, pag kunyari tinype mo Cebu City, lalabas yung area mo. Kung ito yung iyong lokasyon, magpa-plot po siya doon. So yung low po, low hazard means, ito, yellow. Kung nasa bahaing lugar, ito po ay ibig sabihin ay hanggang tuhod na baha lamang. Yung Pero low. pag medium po hanggang leeg na po yan, high, lagpas tao na po. Kapag nakita nyo po na red yung inyong yung lokasyon ninyo, yung bahay ninyo, opisina ninyo, ibig sabihin pwede po siyang maabot ng mataas na baha talaga, lagpas tao, at malamang malakas din yung agos ng tubig. So ngayon, yung mga paparating na bagyo, halimbawa, pinag-usapan natin yung super typhoon. Malaking tulong ho ito na ngayon pa lang ay tingnan na ho ng mga kababayan natin yung kanilang location. Yes. Ano ho yung mga risk, yung mga danger? Opo, meron din po dyan na naka-plot din po, ano yung naka-explain din, and pwede nyo rin pong i-scroll up to ito, makikita nyo yung ano yung dapat gawin before and during and after typhoon and floods, ayan, pati sa landslides. Masasabi din po dito kung nasan yung pinakamalapit na facilities na pwede nating lipatan kapag merong emergency. Ano ho ito? Lalo na ho sa mga yung nangyari dyan sa Visayas, abay parang napakalaking tulong kung meron ho sila na ganyan. Yes, Ano? So ito was, kahit anong klase ng cellphone, ma-access nila. Paano kung walang laptop or computer? Cellphone po pwede yan. Basta Pwede. smartphone po siya. Magagamit po natin. Ideally, may yung sa GPS po para makikita niyo yung lokasyon ninyo. Pero may mga gumagamit naman na ho. Marami na. Yes po, actually nagamit na po ito kasama po ng iba pa naming mga app. May isa pa po kaming app, yung Lifesaver app. Apo. It was used by the QCDRRMO. Nag-report po yung mga tao sa Northern Quezon City na merong baha last habagat, and na-rescue po yung lola at bata na kasama niya dahil na-report din po yun dun sa
NOAA at sa Life Saving. Ano yun na natin, kung pwede nyo na ilagay sa mga cellphone nyo, lalong-lalo na nga ito, yung malakas na bagyong paparating. Huwag naman sanang maging super typhoon, di ba? But nevertheless, kailangan na yung maghanda pa rin tayo kapag may mga bagyo. Anyway, maraming salamat, Pag-asa Weather Specialist Benison Estareja, at syempre kay Dr. Likha Minimo ng UP Resilience Institute. Maraming salamat po, Doc. Magbabalik po ang unang hirit. Ikaw, hindi ka pa nakasubscribe sa GMA Public Affairs YouTube channel? Bakit? Mag-subscribe ka na, dali na, para laging una ka sa mga latest kwento at balita. I-follow mo na rin ang official social media pages ng Unang Hirit. Salamat, Kapuso.